Ayan mga boss, mayroon tayong gagawin, mini top spin. Ayan, ito ang naging problema niyan. Bali ito yung control panel niya. Ayan, ang naging problema nito ayan, ipapakita ko sa inyo ang naging problema nito. Bali, lapit tayo sa control post button niya. Bali pag i-ano mo yan, i-switch mo yung control activation niya, ayaw. Yan o. Ayaw umilaw. Yan, pag ayaw umilaw, ayaw gumana yung machine. Kaya yun ang hahanapin natin kung anong naging problema nito. Kaya umpisa na natin mga posing. Mga boss, welcome sa aking channel. Ito naman panibawang nating video ngayon. Meron tayong sisilipin at gagawin isang machine na mini top spin. Yan, mini top spin yan. Ang naging problema niya, yan, lalapit tayo sa control post button niya. Meron siyang yan, meron siyang susi dyan. At nakikita nyo dyan, mayroon siyang control panel on, tapos control panel activation. Ang naging problema nito, ayaw mag-activate. Ayan yung pinaka post button control nya. Dalawang ilaw lang lumalabas. Yan ang dalawang green, sa pressure tsaka sa lock bar. Ito yung ano niyan, ayaw gumana yung control activation. Tapos silipin natin yung loob ng control panel. Ito yung control panel niya. Yan. Ayan, ito naman yung mga relay. Yan yung mga relay niyan. Bali, gagawin natin to step by step. Sa isahin natin yan, lilinisin natin at titingnan natin kung mayroon dyan ng hindi nagko-contact kasi may mga pin yan. Ito namang isa, yung sa gilid, yan yung mga magnetic contactor nya. Yan, check din natin yan kung nagko-contact. Tapos yung mga fuse, mga relay, breaker, connection, yan ang i-check natin. Yan ang, ito yung control panel box nya. Okay. Ayun, mag-start tayo maglinis ng ng relay. Bali, isa-isahin natin yan at tatanggalin natin yan uli lahat. I-check natin yan by tester kung mayroon bang pin na hindi nagko-contact. Ayan, ito yung relay nya, no? Binuksan na natin yung pinaka-cover nya. Ayan, meron siyang mga pin, tsaka meron siyang magnetic dyan sa loob. Yan yung coil nyan. Yung nakikita nyo dyan, may contact yun siya. Yung red na yan, pag ipopost mo yan, yan ang pinaka-trigger nyan. Yan, itutulak ng coil yan para mag-ano. Minsan kasi hindi kumakapit yung minsan sunog, minsan hindi natin masasabi. May mga ganyan na senaryo. Yung mga relay na yan, minsan madumi, kaya kailangan natin linisin. Pag hindi na kaya sa linis, palitan mo ng bago. Kaya check natin sa isa yan.
Ayan na, bali linisin natin siya ng contact cleaner. Yan, pag may dumi kasi yan ang pinamaganda sa mga contact cleaner. Kasi madali siya matuyo. Tapos titistir natin yung mga pin niya kung okay ba o hindi. Ayan mga boss, after natin nalinis lahat yan, kinakabit na natin siya. Bali, okay lahat yung niya, relay. Ayan, pagkatapos natin doon sa relay, doon sa control niya, control panel, ito yun naman yung contact brush, carbon brush niya. Dito sa rotation, yan, rotation plate niya, mayroon siyang carbon brush dyan. Lilinisin natin yan. Lilinisin natin ng W40. Yan ang panglinis dyan, kasi para hindi siya kasi pag ibang linis mo dyan, mag-short yan. Kaya ng W40. Tapos kailangan naka-off yung pinaka main breaker natin bago kayo maglinis ng mga ganyang mga connection para iwas kuryente. Ayan, dahil na-check na natin sa control panel niya yung mga fuse, breaker, lahat ng connection okay naman, relay naman. Kaya dito na naman tayo, kasi minsan kasi nandito din ang problema. Pag marumi yan, minsan nag-i-error din yan. Ayun, pagkatapos natin doon sa taas, dito lang tayo sa baba. Bali ito, mayroon din siyang carbon brush, tsaka yung plate niya sa rotation. Ayan. Ang bali yung connection na yan, galing yan sa limit switch ng lock bar. Ayan, ilinis na natin siya ng tissue lang gamit natin. Ayan. Mas maganda kasing tissue kumakapit yung dumi. Yun lang yung paglilinis dyan sa mga carbon brush, mga ganyang mga connection yan, hindi niya. Mas maganda yung yung tissue. Kailangan naka-off yung pinaka main breaker natin para iwas mga kuryente. Ganyan yung paglilinis ng mga carbon brush. Kailangan off machine. Ayan, binuksan namin tong yung control box niya sa push button. Check namin yung ilaw niya na indicator. Sira din siya. Kaya ayaw niyang umilaw. Pundi. Ayan, kailangan pag switch mo yan, iilaw tong control panel. Tapos kahit mo yan, control activation mo yung naka-switch, hindi rin siya gagana, hindi rin mag-iilaw Kaya siguro mayroon pang isang problema. Ayan na-trace na namin yung problema niya. Ayan, nag-activate na siya. Ayan, mayroon na siyang ilaw. Ayan, pag i-switch mo yan, ilaw yan, tapos i-press mo yung emergency. Tapos open, yan, iilaw. Dapat yan, ganyan yung control niya pag normal. Ang naging problema niya dito sa may PLC, yan, sa PLC ang naging problema niyan. Bali, start natin. Yan, start. Yan, gigana na yan. Itong PLC niya, hindi siya nakasit sa start, nakaprogram lang siya, kaya ayaw gumana.
ilaw niya, apat ang ilaw dyan. Tapos dito yung ilaw dito, ilaw sa tatlo, PFC ito dyan, papalit. Ito 475 siya. Gumagana yung control niya, air pressure, yun ang normal na takbo niya. Tapos ibalik natin, lipat sa matagal lang siya platform niya. Ayan, gumagana na siya. Lahat ng mga posibleng problema niya mula dito sa yan, sa carbon brush niya, contact brush, limit switch, relay, yan. Yung takbo niya. Ayan. Bali, chinik natin yung relay niya. Relay. Check natin yung relay na okay naman. Yung mga fuse breaker, mag-flat siya. Ang problema pala dito sa PLC niya, naka-program lang siya, hindi siya nakasit na start. Yung start ko yun, gumagana siya.